as we pray, worship your holy name. Pagkatapos ng apostolic job, asawa job. Yun, nahatid na. Nagjo-duty. Wow. Patuloy tayo. Ito na yung ating last episode ng ating video login, yung vlog, yung podcast. Nagsasalita na may laman. Hindi yung wala kang aral makukuha. Salamat sa panunood mga kaibigan. Sana ay humaba ang buhay natin hanggang 300 years old. Alaala ko tuloy. Yung una nating pambungad na topic, 1% lang. Sa tingin ko kasi dami kasing hipokrito 1% lang ang naniniwala na si Jesucristo ay Diyos at nagsasamba ng tunay na Diyos. 1% lang or less. That's how I compute. Maniwala kayo sa akin, hindi to biro. Kaya kawawa ang Jesucristo natin na dapat sambahin siya ng lahat ng kanyang ginawa, yung mga tao na ginawa niya. God creation, mayroon ngang awit mountains shall bow. Tao pa kaya? Nagbabow down daw yung bundok at mga kanyang mga creation. Tao ayaw. Oh my goodness. Kaya minsan pag lumindol, sabi ko, Lord, bahala na kayo. Alam ko naman ang gagawin dito. Kung nakahiga ako, di drop lang ako sa simento. Yung kama na lang sa salo ng kisame. O ganun. Malapit ang poste. Doon na lang ako sa poste. Wala kung talagang babagsakan ka ng kamatayan. Totoo. Kaya kawawa ang Panginoon natin. Hindi natin sinasamba ng tama. Pinag-aralan pa na lang Holy Bible. Pinag-aralan ng Holy Bible at gumawa na kanilang religion na sila daw ang daan. Marami dyan. Mula religion Saudi Arabia hanggang sa China. Lahat daw. Maganda naman kung may religion dahil may respeto. May respeto sa kapwa. 'Di ba? Yung iba may religion nga extremism patayin pag hindi pumasok sa kanila di ba? Masama ang masama ang hangarin natin sa kapwa-tao, hindi tayo mapagmahal. We don't feel like the love of Jesus Christ na sinasabi na love your enemies, love everybody. 'Di ba? Itinuruan na nga tayo dahil nabuhay na siya. Pinanganak na siya. Sabi pa dun sa Holy Bible, siya ang daan, ayaw natin. May mga nakatanggap ng theophany dyan, gumawa ng religion at naging pedophilia. Masarap nga ang buhay. Masarap ang buhay pag buhay. Kung may sakit ka, wala na. Akalain mo, preacher ka, leader ka ng church, ginagalaw mo yung mga yung mga kapwa mo, membro doon, mga membro mo. That's abuse of power and authority. Mayroon kang ginagawang advances, sexual advances. Kaya hindi maganda ang nasa simbahan. Doon lang sa Cambodia, ano ba yun? Saan ba kami noon? Vietnam pa yata Vietnam. Pumunta kami ng prison cell, yung prisuhan. Nagsasalita doon ang mga
Minumulistya daw sila ng kanilang senior. Yung kanilang leader, minumulistya sila, kapwa lalaki. Sama. Oh. Paano yan ang 1% or less na naging tunay na nanampalataya sa Panginoon? Huwag na tayo maging materialistic. Okay ka lang kung saan ka sa buong mundo. Pero pag Diyos sa pag-uusapan, ito pang isa oh. Ayan oh. Taas-taas ng sungay. Sana pag nahulog si Satanas diyan sa ano nyo ha. Ayan, matulis. My goodness. Yan ang hindi maganda na ginagawa ng tao. Kanya-kanyang pasikat. Ha? You take advantage ha. Binigyan ka na ng mga biyaya. Gumawa ka pa ng makamundong gawain. Imbis na sana tayo magpapasalamat sa mga biyaya na ito, may health tayo, nakakapagsalita, buhay. Oh, ngayong araw lang, June 25. Ngayong araw lang ha, June 25. Tumawag. May tumawag. Yung aming adopted. Yung papa niya umihi ng dugo. Oh, may mga vlog ako dati. Sinasabi ko, let us be grateful. Hindi natin alam, paggising natin, may mga bukol na tayo, dumudugo na yung mga lumalabas sa atin. Yun, hindi ako nagkakamali. Darating at darating. Remember that. And then I remember na naman itong aking friend na pastor. Ako pa yung naging salient point ng kanyang preaching. One time daw, sabi niya, among the crowd, nagsabi siya, part of his preaching, sabi niya, appointment ang kamatayan. Appointment. Hindi mo yan pwede natanggihan, naka-appointment na yan. See? Oh, sige. Oh, patuloy natin. You are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, for always being there, for love that hears us when Ang bilis-bilis kasi, kaya pinapauna ko na lang. May buang talaga eh. Ito pa isa, mauna. Bilis-bilis pa rin yung motor. Then, part ng preaching niya, sabi ng pastor, prepare to meet thy God. Ganyan. Alam mo, may kaibigan ako, sabi niya. Kumakain kami ng litson. Bawat dampot niya ng litson baboy, litson pig. Sabi niya, Amos 4:12, Amos 4:12. ako yun. Amos 4:12. Yan ang sinabi ni Papa Bot. Amos 4:12. Sabi ng pastor, ng asawa ng pastor, magkatabi sila eh. Ano yan, Papa Bot? Sabi ko, Amos 4:12. Prepare to meet thy God. Tawanan kami. Tawanan, sabi nila, wag na lang tayong kumain ng litson. Sabi ko, ngayon lang kain kayo. Baka last na to. Sana all. Prepare to meet thy God. My goodness. O ngayon nandito si sorry. Dito sa Antong, Lutayan bisita ng 1 billion project. So, sabi ng kaibigan ko na district engineer, maniwala ka diyan, bro. 20% lang yan pumupunta sa project. So 1 billion, may mga ano lang, 200 million lang, ganun. Ang napunta sa project. My God, dam lang eh. Infrastructure ba yan? Hindi. Kunti lang yan. Doon ba, bisita siya. Ayaw ko kasi ng diskarte na ano yon, tawag niyan? Deception, may deception. Deceptive people without honor. DPWH. Deceptive people without honesty.
Ayaw ko. Yan, sinasabi ko kanina. Buti na lang, I belong to the most honest people in the whole world. Dahil kami ay anesthesiologists. O dito na lang. God bless you and keep you. Bili tayo ng avocado. Dati-dati papayang binibili ko. Eh ngayon ang problema, sumakit yung tiyan ko sa papaya. Avocado na lang. Meron akong cervical disc herniation as whiplash at saka lumbar disc herniation. Parang slip disc, kaya parang hindi ko maramdaman kaya I feel parang nothing. Kaya uminom muna ako ng tubig bago kumain. Almusal and then fruits. Itong avocado dyan, oh. Kim Jan fruit stand. Okay. Ano pala to? May Kim Jan din sa kabila, oh. Baka sila may-ari. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turn His face on you and give you peace. In Jesus' name. Amen. Bye-bye. For arms that lift us and have your way right now. Have your way, Holy Spirit, fill our